Breaking news mga kababayan, sinuspinde ng 1 taon itong si Attorney Jesus Falsis dahil sa bulgar na pananalita nito sa social media. Ito ay noong tweet niya sa taong 2018. Kilala itong si Falsis na isang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging sa mga anak nito, lalong-lalo na kay VP Inday Sara Duterte. Panoorin natin ang ilang mga video ni Jesus Falsis at bigyang reaksyon kung karapat dapat nga ba siyang mabigyan ng 1 taong suspensyon ng Supreme Court o dapat i-disbar na siya ng tuluyan. Do challenge VP Sara Duterte to a debate as well. Kung ayaw mo kay Lovely, baka sabihin mo hindi siya lawyer. O ako, I'm a lawyer, pipitsuging lawyer. Lampasuin mo ako, VP! Di ba? Prove to your supporters that you are a great lawyer. Hindi ako BBM vlogger. I'm not a hidden BBM vlogger. Never! My God! Kakaloka kayo! Eh kayo kasi, binoto nyo. Presidente na, anong magagawa ko? Hindi naman na sinuportahan mo ng 2022, di ba? Correct! Pero gusto nila tirahin ko si BBM ngayon. Bakit ko titirahin si BBM ngayon? Nakaupo na. Ang aking concern is like Centrillanes. One track mind ako. Prevent another Duterte in 2028? Bakit nyo sa akin nahanapin na i-bash si BBM? Kayo magtrabaho! Ba't nyo pinapasa sa akin? Aba, gawa kayo na sarili nyong vlog. Sorry sa mga pinklawan, hindi kayo kausap ko. Sa totoo lang, sila ang nagsuporta dyan eh. Correct! Sila umiikot ng 2022 telling us, eto, mahusay! Tapos ngayon, bakit biglang naging cargo natin na... Sinabi na natin, hindi nagbayad ng taxes. Sinabi na natin na magnanakaw yung tatay. Aba, binoto nyo, nagulat kayo, may flood control. Tapos gusto nyo kasuhan ko siya? Ano, ako magkakaso? Bakit ako? Aba, magkaso naman yung napakagaling na attorney Sara Duterte. Si Professor Shelo Magno, hindi lawyer. Ang daming kinakaso. Nag-oral arguments ngayon, yung most corrupt budget. Yung idol nyo si Attorney Sara, may na-file ba ever? Except yung perjury kay Madriaga? Kasuhan niya si Romualdez. Kasuhan niya si BBM. My gosh! Kinasuhan naman niya yung ngayon Congress, paano matuloy yung... Ba't not a criminal case? Magkaso ka naman ng criminal case, Attorney Sara. Pakita mo sa amin yung pagiging abogado mo. At ako may napanalunan ako. I'm sure tatanungin nyo, may napanalunan ba ako? Yes! Ako ang nagpanalo ng Spark versus Quezon City. Siyempre, kailangan natin magbuhat ng bangko dito. Pwede sabihin ni Professor at ni Constilo Prof. Ewan ko kung nadaanan ninyo. It's a landmark case. It's the first case to recognize that minors also have fundamental human rights. Spark versus Quezon City. Ayok! Sorry na lang. May napanalunan ako. Sara Duterte nyo, bigyan ko kayo ng link sa Supreme Court ruling. Sara Duterte, asan? Hahamunin mo rin ba si Sara magdebate? Si Lovely, hinamon siya eh. I can debate anyone, but I do challenge VP Sara Duterte to a debate as well. Kung ayaw mo kay Lovely, baka sabihin mo hindi siya lawyer. O ako, I'm a lawyer, pipitsuging lawyer. Lampasuin mo ako, VP! Di ba? Prove to your supporters that you are a great lawyer. Wala, bari talo ka na sa ingay. Alam mo, sobrang ako na-relax eh. Kasi may bangka eh. Isa lang ang masasabi ko sa lawyer at kritiko ng mga Duterte na si Jesus Falsis. Baka deserve mo yan. Naman tayo dito sa Senado sa nakaschedule na Blue Ribbon Committee hearing bukas. Ayan, nababalot ng tensyon ngayon sa pagitan ng Gatchalian Block at Cayetano Block. Ito, iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi nila kinikilala ang anumang pagdinig o investigasyon isasagawa sa labas ng kanilang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Ang pahayag ay inilabas 1 araw bago ang nakatakdang umanong pagdinig ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng investigasyon sa flood control funds na inaasahang gaganapin sa isang pribedong venue. The Senate recognizes only one Blue Ribbon Committee, the one headed by Senator Erwin Tulfo. Anya, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Dagdag pa niya, any hearing or investigation conducted outside of this committee has no legal standing, carries no institutional authority, and will not be recognized by the Senate. Dumating ang pahayag sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado, hingil sa liderato at kontrol sa Blue Ribbon Committee. Matatandaang kinukwestiyon ni na SP Cayetano at ng kanyang mga kaalyado ang pagiging lehitimo ng liderato ni Gatchalian at Tulfo na nabuo matapos ang kontrobersyal na sesyon noong Hunyo 3 na dinaluhan ng 12 senador lamang, isang quorum na patuloy nilang hinahamon. Sa kabila nito, iginiit ng kampo ni Gatchalian at Tulfo na sila ang kinikilalang opisyal na liderato ng Senado at ng Blue Ribbon Committee at wala silang kinikilalang parallel hearing na isasagawa ng kabilang kampo. Tara naman sa gustong mangyari ni Mike Defensor.
Ayon pa sa post niya sa Facebook, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026 Martes. Ito raw ay gaganapin sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Nanawagan pa umano itong suportahan natin ang Brave 18, ang karagdagang 14 at ang ating mga senador Alan at Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Amy, Camille at Mark Villar, pati na rin si Senator Robin Padilla, Senator Ligarda, Senator Estrada, Senator Bongo at Senator Villanueva at pati na rin si Senator De La Rosa. Kung matutuloy man bukas ang Blue Ribbon Committee hearing, aasahang may daragdag sa 18 Marines, 14 na magbibigay ng kanilang salaysay at testimonya. Yan. Pilipinas. Video yan ha, video. O, ano masasabi nyo? Ba't willing kayo magsalita kanina? Anong nangyari? Ha? Hinto nila sir eh. Hinto. Pababa na sana kami sir. Pinahinto. Wala na sir. Hinto sir. Pero kung papatawag kayo ulit, okay kayo. Kanina, siniraan kayo ng siniraan. Kung ano nung sinasabi, o anong reaksyon nyo doon? Accept namin yan, sir. Kasi natural yan. Ganun talaga maging reaction nila. Yung kana please nyo. Yan. Pero yung sinasabi na, yun, parang sinasabi daw nila nag-script kayo, invento daw. Hindi yung totoo sir eh. Halos hindi ka namin binabasa na to sir eh. Oo. So pag pinatawag kayo, willing kayo ulit? Yes sir. Kahit yung PA patawag, sir. Yun. Heto naman ang sinabi ni NBI Director Matibag kanina sa isang press conference. Kung hindi sila recognize na legal Blue Ribbon Committee, may usurpation of authority. Maaaring maharap sa kaso ang mga senador at iba pang dumalo sa flood control hearing ng hindi lehitimong Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi protektado ang mga ito ng parliamentary immunity kaya maaari silang kasuhan ng perjury, libel at defamation. Kung hindi anya kinikilalang legal ang Blue Ribbon Panel na nagsasagawa ng pagdinig, malinaw na nagkaroon ng usurpation of authority. Matatandaan na itinuloy ng Cayetano Black ang flood control hearing noong June 4 sa kabila ng deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na walang official business sa Senado. Dininig doon ang testimonya ng 18 Maleta Boys na nag-akusa sa maraming kasalukuyat dating mambabatas na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects. And the possibility is, kung they are not recognized as the legal Blue Ribbon Committee, of course, there's usurpation of power and functions. And also, sabi ko doon, kung hindi legitimate na Blue Ribbon Committee, they are not covered with parliamentary immunity. So ano mo pwedeng ikaso sa kanila, may kakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwede kasuhan ng libel or defamation. Because during the committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected with the privilege ng parliamentary immunity kasi the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nila papalagutan.